sa turo mo po, ma'am, hindi naman masyadong Google ka ng malaking oras para magtingin ng So, portfolio mo. So, after work o bago mag-start ng work, yun lang, silip-silip lang po. Ako, hinahikayat ko po yung mga kasamaan kong FW na mag-aral muna bago pumasok sa stocks. Kasi sa stocks, kahit high risk, hindi ka kakabahan kasi pag nag-aral ka, meron ka ng knowledge kung paano papasukin kaysa matinggalan yung pera mo sa bangko na barya-barya lang talaga kinikita. So, ipasok mo lang sa iba't ibang vehicle na magugustuhan mo. At saka depende na rin sa risk appetite mo. hi guys! Welcome dito sa ating iChat with Cynthia. Ang kasama ko po ngayon ay si Sir Wingy Dalugtines, isang OFW for 15 years. Hi Sir Wingy, pakilala ka po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Wingy Dalugtines. 15 years na po akong OFW dito sa Saudi. Kaya nagka-interest po akong sa stock market po para pang early retirement, saka para na rin sa magiging pension fund po later. Pero sir, kailan mo po nalaman yung stock investing? Kailan mo, yung awareness nyo, may stock investing pala, kailan mo po siya nalaman? Nung pa po, mga college days po. Pero hindi talaga ako yes po ma'am, pero hindi talaga ako nagka-interest kasi baka malaki yung malulugi mo pag wala kang alam. So lately na lang kasi po na napapanood ko sa mga online na marami talagang nagpo-push po ng stock investment po kasi malaki yung kitaan rin doon. So yun po. Pero yung una ko talagang pinasok yung sa Pag-ibig dito kasi napaka-safe noon. Kaya yan talaga yung inumpisahan ko simula nung pandemic. At saka yung ibang investment, unti-unti po, inaaral ko na rin po para pasukin. Yun po. Pero di ba sa stocks, totally hindi ka muna bumibili pa, no? Wala, for now, wala pa. Tama po. Yes po, wala. Wala pa. Yes Parang po, wala pa. pinili mo muna na aralin. Yes po, aralin muna bago. Ano yung naging, bakit mo gustong aralin muna bago ka nagsimula? Kasi yung iba, nagsimula muna bago mag-aral. So ikaw, bakit mo gustong mag-aral muna bago magsimula? Dahil kasi po, gusto kong mag-aral muna para may iwasan yung malaking lugi. Mas maganda pa rin na may alam ka bago pa pumasok sa isang bagay. Kaysa papasukin mo lang na wala kang alam, mahirap na po, malaki yung lugi. Pakiwari ko kaysa meron ka talagang alam bago pumasok po. O since sir, medyo naaral mo na siya, anong gusto mong i-focus, di ba? Busy ka po ba sa work? Busy ka? Wala kang Yes po, halos araw-araw ka kasi po 12 hours yung duty namin. 12 hours duty? So makapahinga na kami. Ilang araw bakasyon nyo sa isang linggo? Halos kahit Biyernes po, yan yung namin, yung rest day. Pero madalas, meron pa rin duty kami, ma'am, 12 hours. So kahit 12 Depende, hours? minsan, gusto mo lang 8 hours or 10 hours, yes po. Pero kahit 12 hours ka, naaral mo yung stocks, tapos magsisimula ka ng mag-invest. So sa tingin mo ba kahit busy Yes pwede po. mag-invest? Sa tingin mo kaya? Pwede naman, kaya naman po kasi sa pattern, sa turo mo po, ma'am, hindi naman masyadong Google ka ng malaking oras para magtingin ng portfolio mo. So, after work, so given yun yung maganda po. Kung ganung busy ka, 12 hours per day except Friday, tas minsan mayroon pa, anong method po ang gusto mo sa klase ng risk appetite mo, tapos yung time mo to monitor, anong method yung gusto mong implement? So yung number one talaga po, yung dividend investing po, yun yung maganda sa, yes. Yung iba siguro, short term or long term na investment, yun po. Pag sakaling may extra time para mag-monitor po. Sir, paano mo po i-encourage yung mga kagaya mong OFW na matagal na sa ibang bansa na gustong mag-ipon pero yung iba kasi natatakot mag-invest sa stocks eh. So ano po yung magandang inspirational message mo na pwedeng i-share
paano mo sila i-encourage na mag-aral muna sa stocks? Oo, so ako hinahikayat ko po yung mga kasamahan kong FW na mag-aral muna bago pumasok sa stocks. Kasi sa stocks, kahit high risk, hindi ka kakabahan kasi pag nag-aral ka, meron ka ng knowledge kung paano papasukin in and outs ng investment. So, palagi kang kampante. So, may panahon siguro na malulugi ka, pero most of the time, tiba-tiba ka talaga po pagdating sa stocks. So, may future tayo po sa stocks. Depende, pang long term kasi talaga more on yung stocks. Oo. Yes po. So, parang yung goal mo sa stocks is more on long term, pang retirement po talaga. No? Yes po. Yes po. Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, di ba? Kasi malaking tulong na rin kung kung gusto mo talagang mag-early retirement po. So, hanap ka ng iba-ibang investment na paglalaga ka ng pera mo. Example, kaysa matenggalan yung pera mo sa bangko na barya-barya lang talaga kinikita. So, ipasok mo lang sa iba't ibang vehicle na magugustuhan mo. At saka, depende na rin sa risk appetite mo. Yun po. O sige sir, salamat sa paunlak mo. Sana madami tayong na-inspire sa video na ito, sa interview. Sige po. Salamat po sir. Thank you. Maraming salamat po, Coach. Thank you po. Kung nagdududa ka pa din kung kakayanin mo ang stock market, panoorin mo yung 2 interviews ko sa senior citizen na parehong 69 years old na ngayon ay natututo na rin at kahit paano ay kumikita na rin sa stocks. Pareho din silang OFW at hindi techie sa computer. Ilalagay ko yung link dito ng video, panoorin mo na para ma-inspire ka rin sa story nila.